Feeling entitled ang anak mo at hindi masatisfy sa meron siya. Pag-usapan naman natin ngayon guys, yung pagiging thankful o tinatawag ding gratitude. Na-feel mo na ba na binigay mo na lahat sa anak mo pero parang kulang pa? Parang gusto ng anak mo ng bagong laruan, gusto pumunta kung saan-saan, pero kung tatanungin mo kung may pera siya, wala daw. Yan guys yung millennial term na tinatawag nating entitled at instant gratification. Last Sunday guys, nung pumunta kami sa mall, sir namin magsimba. Bumili kami ng isang set ng pang-color para sa anak ko kasi kailangan daw niya sa school. At the same time, magagamit din niya sa bahay, may lalaro-laro niya. So ilang minuto lang lumipas guys, may nakasalubong kaming bata na may hawak na bola. As usual, tinuro ng anak ko yung bola, nag-iiyak, parang gusto na naman niyang bilhin yung bola. Hindi naman ganun kamahalan yung bola guys, kaya binili na lang din namin. Kahit si Mrs. guys, wala rin nagawa, kundi napao na lang. Pag-uwi namin sa bahay guys, sinaro ng anak ko yung bola, pero inatsupwera niya yung pang-coloring set na binili niya nung una. Dito ko na-realize guys na bilang isang tatay, hindi porket umiyak yung anak natin, ibibigay agad o ibibili agad natin yung bagay na gusto niya. Kailangan talaga turuan natin yung bata na magpasalamat sa kung nung meron siya. Kahit gaano man kasimple yun o kaliit na bagay yun. Dito ko na-gets guys na ang pagbibigay ng pasasalamat, hindi lang yun hanggang salitang thank you. Yun pala ay tamang perspektibo sa pagtingin sa mundo. Kailangan kasi natin turuan yung mga anak natin mag-focus sa kung anong meron sila, hindi sa kung anong wala sila. Pag ginawa natin yan, binibigyan natin sila ng totoong kasiyahan. Tinuturuan natin sila maging kontento na magagamit nila habang buhay. Kaya base sa research ko guys, no, yung mga batang kontento daw at masayang-masaya sila kahit sa anong meron sila. Sila raw yung may kakayahang harapin kung ano may mga problema dumating sa kanilang buhay. Na kahit raw minsan mahirap ang sitwasyon nila, makakahanap pa rin sila ng paraan para magpasalamat at eventually mas maging mabait at nakakaintindi sa ibang tao. Kaya ang pagiging thankful guys, hindi lang yan para sa anak mo ngayon, kundi para yan sa kinabukasan nila pag naging adult na sila. Kailangan natin ituro ang perspektibo ng pagpapasalamat sa anak natin. At kailangan natin tayo mismo maging modelo. Kaya ngayon guys, gagamit tayo ng bagong acronym. Ito ay REAF. R-E-A-F. Na madali lang natin matatandaan. R, which is routine. Gawin natin itong daily habit guys. Hindi sapat na minsan mo lang gawin. Kapag ginagawa mong ritual, inaaraw-araw mo ang pagpapasalamat. For example, bago kumain o kaya bago sila matulog, salamat tayo sa Diyos. Magiging natural na yan sa anak mo. Second letter natin guys, no, letter E or example. Maging modelo tayo o maging example tayo. Hayaan mo na marinig ka ng anak mo na nagpapasalamat ka. Pasalamat tayo kay Lord na kasi may pagkain tayo, kasi may bahay tayo, kasi nakakapasok sa school, at kung ano pa mga maliliit na bagay na dapat natin ipagpasalamat. Yan kasi guys, ang pinakamabisang pagtuturo kasi nakikita ng anak tayo mismo ginagawa yan. Third letter guys, no, acknowledge or letter A. I-acknowledge at pangalanan natin yung mga pagpapala. Bago matulog o kumain, magtanong tayo sa anak natin ano yung isang bagay na nagpapasalamat siya sa araw na ito. Kahit simpleng bagay lang ng mga dapat ipagpasalamat, magpasalamat natin, turuan natin sila. Fourth letter natin guys, no, last letter natin, F or focus. Kung focus tayo sa kung anong meron siya, hindi lang sa kulang. Kung may hinihingi siya na hindi mo nabigay, ibalik mo yung focus niya doon sa kung anong meron siya. Turuan mo siya maging kontento sa kung anong meron siya ngayon. Kaya tandaan natin guys, no, pagtatanim ng gratitude spirit sa mga anak natin, yan ang magiging susi sa pagiging masaya, mapagbigay, at kontento ng anak mo paglaki niya. Kaya ikaw, natanong mo na ba kahit isang beses ang anak mo sa pinaka-thankful na bagay siya sa araw na to? Share mo naman yung sinabi ng anak mo. Pakinggan natin, sigurado nakakatawa yan.